Thank you po, Pastor. December na pala ngayon December 1 na. Merry Christmas po. Tayo po bilang mga Kristiyano ay nakikisa sa pagdiriwang ng Christmas, bagamat hindi po malinaw sa Biblia kung kailan nga po pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Hindi po sinasabi sa Biblia na December ang kapanganakan ng ating Panginoon, hindi sinasabi sa Biblia ang petsa ng pagkapanganakan ng ating Panginoon. Ang mahalaga po ay tayo nakikisa na inaalala natin ang kapanganakan ng ating Mesiyas. Amen po? Sige po, tayo po ay magtutuloy na sa ating pag-aaralan ngayon. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa paninindigan sa ating pananampalataya. Ang paninindigan po ay ang pagtayo sa tama at paglaban sa mga prinsipyo o paniniwala kahit na ito ay magdulot ng hirap o pagsubok sa atin. Bago ito ring natungkulin na dapat gampanan, kailangan muna nating siguruhin na ang paninindigan natin ay tama at makatarungan. Dapat itong isaalang-alang sa konteksto at ng mga pananagutan at implikasyon nito sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kailangan din nating suriin kung ang paninindigan ay may katugmaan sa moralidad. Kapag napatunayan ang paninindigan ay wasto at tama, maaari nang ito ring na tungkulin na dapat gampanan ito. Ito ay isang obligasyon na kailangang isakatuparan sa kabila ng anumang mga hadlang o pagsubok na maaaring magdulot nito. Dapat itong bigyan ng tamang halaga at gawing bahagi ng pamumuhay at pag-uugali ng isang tao. Kaya nga po ay dapat nating panindigan ang katotohanan sapagkat ito ang nagbibigay ng halaga sa katotohanan. Mawawalan ng halaga ang katotohanan kung ito po ay hindi paninindigan. Maging ang mga tao ay mawawalan ng interes na magsabi ng katotohanan at maging mabuti kung hindi naman ito bibigyan ng pagpapahalaga ng mga tao sa paligid nila. Magpapatuloy lamang sila sa sistemang tinatanggap ng lipunan sapagkat hindi naman nila nakikita ang kahalagan ng katotohanan. Bukod dito, ang mga bagay na totoo ay hindi tatanggapin ng mga tao na totoo kung walang maninindigan para dito. Halimbawa, kahit pa sabihin natin na ang Pangulo ng ang ating bansa ay isang matuwid na leader, kung walang maninindigan na siya ay totoong matuwid, ay walang mamamayan ng bansa ang maniniwala sa katotohanan ito. Naniniwala po ba kayo dito? Ang isang paraan upang panindigan ang katotohanan ito ay makibahagi sa mga programang ipatutupad niya. Halimbawa nga po, kung maninindigan si BP Sara na tama ang ginawa niya sa paggasta ng confidential fund, di po ba? Ay wala rin pong maniniwala sa kanya hanggat hindi siya nagbibigay ng mga ebidensya. Kung ako si BP Sara, sasabihin ko, ba't ko sasabihin? Confidential nga eh. Joke lang po. Joke lang po yun. Dapat talaga nagre-report sa COA yung mga binibigay na pondo ng COA. Lahat po, mga katibayan. Gayon din po, kahit paulit-ulit natin sabihin ng mga tao na merong Diyos na buhay, kung walang maninindigan na ang Diyos ay buhay, ay wala pong taong maniniwala o tatanggap sa ideyang ito bilang isang katotohanan. Upang panindigan ang katotohanan na mayroong Diyos, ay kailangan po ng tao na magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos at maipakita sa kanila sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Mahalaga po ang bawat isa sa atin ay may sariling paninindigan o prinsipyo sa buhay. Ito po ay sapagkat
ito yung gumagabay sa atin sa isang maayos at epektibo at makatarungang pamamaraan at mahahalagang desisyon sa ating buhay. Ang ating pamagat po ay manindigan sa ating pananampalataya at ang ating pong teksto ay sa Jude o Judas 1:1 hanggang 7. Sa panahon natin ngayon, napakaraming naglalabasang ideya, katuruan at filosofiya na naglalayong baguhin ang ating paniniwala at pananaw sa katotohanan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging mapagbantay at manindigan sa katotohanan at pananampalataya sa ating Diyos. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na pabago-bago. Ito ay dapat nakaugat sa walang hanggang salita ng Diyos. Kaya naman, mahalaga na tayo ay maging mapagbantay at manindigan upang hindi tayo madala ng maling katuruan at ideolohiya. Sa kasalukuyan, ang mga iba't ibang relihiyon ay naninindigan sa kanilang pananampalataya. Atin pong itong suriin. Magsimula po tayo sa pagbasa sa Jude 1, verse 1-7. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Mula kay Judas, alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago, sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Hesukristo. Mapuspos nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Hesukristo, ang ating kaisa-isa, pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasultan ang parusang nakalaan sa kanila. Bagamat alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo. Matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga di sumampalataya sa Kanya. Alalahanin din niyo ang mga anghel na di nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tahanan. Sila'y ginapos niya ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora at mga karatig lungsod. Dahil sa pagkagumon nila sa kahalayan at kamunduhan, sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggang bilang babala sa lahat. Amen po. Bakit kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya? Una po, dahil ang Kristyanismo ay ipinagkatiwalang pananampalataya. Ayon nga po sa binasa natin, ito po ang pinagkatiwalang pananampalataya sa atin. Ano sabi dito? Ito sa inyo isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Ano po ang ibig sabihin ng ipinagkaloob? Sino pa ang ibig sabihin nito? Ipinagkaloob minsan at magpakailanman. Ang Panginoong Hesus po ito. Siya po ang minsang ipinagkaloob at magpakailanman sa mga banal. Ang Kristyanismo po ay hindi modernong relihiyon na dapat baguhin sa bawat kapritsyo o kagustuhan lamang. Ito ay relihiyon na tinanggap na natin sa mga apostol at pinanatili sa mga nauna sa atin. Kaya nga, ito ay tungkulin ng bawat henerasyong Kristiyano para gawin ang lahat upang ipasa ito doon sa mga sumusunod.
Anong uri ng pananampalataya ito? Una po, ito ay makasaysayan. Ito po ay makasaysayan. Kakaiba ang Kristyanismo sa lahat ng relihiyon, sapagkat ang mensahe ng Kristyanismo ay mas nakatuon sa relasyon kaysa mga ritual na pangrelihiyon. Ang layunin ng isang Kristiyano ay linangin ang kanyang malapit na kaugnayan sa Diyos. Naging posible ang naturang relasyon sa Diyos dahil sa ginawa ni Hesukristo at sa gawain ng banal na Espiritu sa buhay po ng isang Kristiyano. Naniniwala ang mga Kristiyano na may tatlong persona ang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang banal na Espiritu. Itinuturo din ng Kristyanismo na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo. At siya ay tunay na Diyos at tunay na tao at namatay sa krus. Naniniwala din ang mga Kristiyano na matapos ang kanyang pagkamatay sa krus, inilibing at nabuhay na maguli at ngayon nasa kanang kamay ng Diyos Ama at patuloy na namamagitan para sa mga mananampalataya. Inihahayag po ng Kristyanismo na sapat na ang kamatayan ni Jesucristo sa krus upang ganap na mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Ito rin ang nagpanumbalik sa nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Dapat nating tandaan na ang gawain ng pagliligtas ay tinapos na po ng ating Panginoong Hesus. Maaaring isipin na isang tao o Kristiyano na dahil siya ay ligtas na, ay magagawa na niya ang lahat ng kanyang gustong gawin dahil hindi na raw nawawala sa kanya ang kaligtasan. Tulad nga po ng mga ng iba na yung once saved, always saved. Hindi po. Ang kaligtasan ay hindi lisensya upang gawin lahat ang bagay na gusto nating gawin. Ang kaligtasan ay kalayaan sa dati na nating makasalanang gawain at kalayaang ipagpatuloy ang ating tamang relasyon sa Diyos. Mapagtatagumpayan natin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga turo, at pagpapasakop sa banal na Espiritu sa ating buhay. Ang Kristyanismo ay ang paniniwala na namatay si Jesus sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na mag-ulit at muling babalik. Ang ating mga kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Hesus. Maaari tayong makaalis sa ating makasalanang kalagayan at lumakad sa katwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Yan po ang totoong Kristyanismo. Isa pa po, anong uri ng pananampalataya ito? Ito ay mula sa mga apostol. Ang salitang apostol po ay nangangahulugan na isang isinugo. Habang nasa mundo si Jesus, ang kanyang mga tagasunod niya ay tinawag na disipulo o alagad. Sumunod po ang 12 disipulo sa kanya, nag-aral sa kanya at sinanay niya. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli at bago siya umakyat sa langit ay isinugo niya ang kanyang mga disipulo upang maging saksi at nangyari nga ito pagkatapos nilang tanggapin ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. At maging si Pablo ay pinili rin ng Panginoon na maging kanyang apostol. Ang doktrina ng mga apostol ay ang katuruan na dumating sa atin sa pamamagitan ng mga apostol, ang mga taong personal na pinili ni Kristo para ipahayag ang kanyang katuruan dito sa mundo. Itinuro nila ang katotohanan tungkol kay Hesukristo. Ano pa ang tinuro nila? Ang mabuting balita. Itinuro nila ang tungkol sa paraan kung paano niya tinupad ang mga kasulatan sa lumang tipan upang dalhin ang tao sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi sila nagtuturo ng isang bagay na ginawa nila sa kanilang sariling pag-iisip
sa kanilang sariling pagsisikap, kundi mga bagay lamang na ipinahayag sa kanila ah, ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu. Ang mga turong ito ay ipinahayag sa atin sa bagong tipan ng kasulatan. Malalaman natin ang katuruan ng mga apostol sa pamamagitan ng bagong tipan. Ang malaking bahagi ng bagong tipan ay isinulat ng mga apostol o ng mga taong may malapit na kaugnayan sa mga apostol. Sino po to? Sina Lucas, sina Marcos, sila pa ang mga malalapit na nagsulat din sa Biblia. Upang mailapat ito sa ating sarili, ang pinakamahalagang tanong na itatanong natin kapag naririnig natin ang mga taong nagtuturo o kapag tayo ay nagtuturo sa iba ay naaayon ba ito sa turo ng mga apostol? Yan po ang tanong. Kapag tayo nagtuturo o may napakinggan tayong katuruan, tingnan po natin kung ito ay ayon ba sa turo ng mga apostol. Ang lahat ng nagpagtuturo ay kailangan dapat siyasatin natin upang makita kung ito nga po ay naaayon sa kasulatan. Kung oo, tanggapin ito ng may kagalakan at isabuhay natin. Kung hindi, tanggihan ito at tingnan kung ito ay naangkop sa pamamagitan ng pagtuturo sa sinasabi ng Biblia. Tinuturo po ng mga apostol na si Kristo ay Diyos at siya ay andun na sa pasimula pa lang ng paglikha na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli pagkaraan 3 araw. Napagsisihan natin ang mga ating mga kasalanan at talikuran, ang mga sanlibutang gawain. Lahat po yan tinuturo ng mga apostol. Na tayo ay dapat magpabautismo sa tubig, na kung saan inilarawan na tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus at nagsisimula na tayo sa ating bagong buhay bilang isang bagong nilalang. Na tayo ay dapat isilang na muli sa Espiritu. Na tayo ay tinanggap na natin ang Panginoong Hesus at magsisimula na po tayo sa ating panibagong buhay. Dapat magpabautismo sa banal na Espiritu at manatili sa kapuspusan ng banal na Espiritu upang magawa natin ang mga espiritual na bagay dito sa mundo. Dapat tayo ay naninindigan sa ating pananampalataya. Magpatuloy hanggang wakas na siya ay muling babalik sa araw ng paghuhukom. At marami pa pong iba, marami pa tungkol sa mga maayos na pamumuhay. Hindi po natin kayang isa-isahin ito. Tandaan po natin na mga itinuro ng mga apostol ay isa rin itinuro ng Panginoong Hesus nang siya ay dito pa sa mundo. Kaya nga po, ang sabi niya sa Matthew 28, verses 19 to 20, kaya tumayo kayo at gawin ninyong mga alagad at ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Yan po ang sabi niya. Ito ba ang palasak na ano ba to? Great Commission ng ating Panginoong Hesus. Ano pa yung uri ng ano pang uri ng pananampalataya ito? Ito ay mula sa Biblia. Ang Biblia ang ating pamantayan. Ang salita ng Diyos ang ating batayan ng ating pinaniniwalaan at mga kagawian. Ang ating pananampalataya ay dapat po nakabase sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang doktrina ng kasapatan ng Biblia ay isang mahalagang aspeto ng pananampalatayang Kristiyano. Ito po ay nangangahulugan na tanging ang Biblia lamang ang ating kailangan upang dalhin tayo sa tamang pananampalataya at ihanda sa paglilingkod.
Niyahayag nito ang malinaw na presentasyon ng layunin ng Diyos na panumbalikin ang nasirang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Itinuturo sa atin ng Biblia ang tungkol sa tamang pananampalataya sa pagpili ng Diyos sa atin at sa kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at ng kanyang pagkabuhay na muli. Paulit-ulit pong sinasabi ito. Ito po ang mabuting balita kasi. Walang ibang aklat ang kailangan para maunawaan ang mabuting balitang ito ng kaligtasan at hindi rin kailangan ang iba pang kasulatan upang ihanda tayo para sa isang buhay ng pananampalataya. Ang salitang kasulatan para sa Kristiyano ay nangangahulugan po ng luma at bagong tipan. Sinabi ni Apostol Pablo na anumang kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. Na ang kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa amaling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga po kung ang kasulatan ay hiningan ng Diyos, hindi nga ito galing sa tao. Bagamat isinulat ito ng tao, ay hindi nagmula sa kalooban ng tao. Ito po ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng banal na Espiritu. Walang kasulatan na gawa ng tao ang maaaring maging sapat upang ihanda tayo sa bawat mabubuting gawa. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang makakagawa nito. Naglalaman ang Biblia ng lahat ng kinakailangan ng isang mananampalataya upang maunawaan niya ang mga katangian ng Diyos, ang kalikasan ng tao, ang doktrina tungkol sa kasalanan, tungkol sa impyerno, tungkol sa langit, at ang doktrina ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kung ang Biblia ay sapat na upang ganap tayong ihanda sa pananampalataya at mabubuting gawa, ay wala tayong ibang kailangan pa. Amen? Sige po, nasa pangalawa na po tayo. Bakit kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya? Dahil ang mga Kristiyano ay maaaring lumayo pa sa pananampalataya. Ang tanging kasiguruhan ng mga Kristiyano ay sila ay manatili kay Kristo. Ang bawat isa ay hahatulan ng Diyos sa sinumang tatalikod at lalayo sa pananampalataya. Ano po ang resulta ng pagtalikod? Sabi nga po sa verse 5, hinatulan ng Diyos ang Israel. Hinatulan po ng Diyos ang Israel. Ilang beses pong natisod o tumalikod ang Israel sa Diyos. Kung mababasa po natin ito sa Lumang Tipan. Isa na rito ay nang pagkatapos na iligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa pagkakailipin sa Ehipto. Sila ay nanirahan at inalipin doon sa loob ng 430 taon. Inalipin po ang mga Israelita doon. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, nung matapos na silang ilabas ni Moises, sa kanilang paglalakbay sa disyerto patungo sa Kanaan, ang lupang ipinangako sa kanilang ng Diyos, sila po ay nagkagulo at nagrereklamo tungkol sa provision ng Panginoon sa kanila. Sa kabila ng patuloy na pagbibigay sa kanila ng Diyos ng mana. Ito po ay isang pagkain mula sa langit. Yung mana po. Ang mana po ay gaya na ng isang butil ng, ano bang ibig sabihin ng kulantro? Maliit lang yun eh. No? Kulantro. Maliit na butil lang po yung mana. Kapag ang hamog ay nahulog sa ibabaw ng kampo nila sa gabi,
ay kasama po nitong nahuhulog ang mana. Kaya ang ginagawa nila, pinupulot nila ito at ginigiling o dinidikdik sa lusong at pagkatapos ay ilulutuin sa palayok at ginagawa nila itong mumunti o maliliit na tinapay. Ito po ang pagkain nila sa disyerto. Pero ang hinahanap nila ay karne. Nagsasawa na po sila sa mana. Biro mo araw-araw, puro mana ang itinakain nila. Kaya nagrereklamo po sila. Kaya nga po, naalala nila ang mga pagkain noong nasa Ehipto pa sila. Gaya ng mga isda, mga pipino, tinapay na malalaki. Pero ang hinahanap nga nila ay yung karning makakain. Sa pamamagitan po ng pagrereklamo, pinakita nila na hindi sila naniniwala sa Panginoon o sa kanyang kakayahang ibigay ang kanilang pangangailangan. Ipinahayag nila ang kanilang panghihinayang na umalis sila sa Ehipto at ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na bumalik doon. Isipin po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita at kung paano sila tumugon sa Diyos. Naranasan nila ang makahimalang pagliligtas sa kanila sa dagat na pula, sa Red Sea, kung saan hinati po ang Red Sea at sila ay nakatawid doon. Narinig nila mismo ang tinig ng Diyos sa Mount Sinai. Tinanggap nila ang kanilang araw-araw na pangangalaga at pagkakaloob nga po ng mana sa ilang. Gayunpaman, sila ay nahulog pa rin sa kasalanan sa kawalan ng pananampalataya. At kailanman ay hindi pumasok sa lugar na pinagpala at kapahingahan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Tinanggap po nila ang paghatol ng Diyos. Sa kabila ng makapangyarihang gawa ng Diyos, nagkasala pa rin po sila. Bakit po sila nagkasala? Dahil hindi sila naniwala sa Diyos. Nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos. At bilang resulta ng kanilang kawalan ng pananampalataya, ang mga reklamador po, o yung mga nagrereklamo, ay pinatay sa disyerto. Bilang mga mananampalataya ay binabalaan po tayo na kailangan nating sundin ang Panginoong Hesus hanggang wakas. At huwag kailanman mapabilang sa mga hindi naniniwala. Ang huling pagsubok sa ating mga Kristiyano ay ang pagtitiis. Ang ilan po ay nagsisimula sa karera, ngunit hindi po ito natatapos. Tandaan po natin na ang makapagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Ano pa pang sa halimbawa ang paghatol ng Diyos tungkol sa pagtalikod, hinatulan ang mga anghel. Ito po ay tumutukol sa mga anghel na naghimagsik laban sa otoridad ng Diyos. Sila ay sinisingil sa sa kanilang nakatalagang tungkulin at pag-alis sa langit. Yun po ang sinatawag dito, yung sabi doon na iniwan ang kanilang tahanan. Sila po, yung tahanan po dito, yung langit. Ang pahayag na ito ni Jude ay maaring tumutukoy sa paghihimagsik sa langit na pinamumunuan ni Satanas laban sa Diyos. Pinamunuan niya ang mga sumama sa kanyang mga anghel. Maliwanag na si Satanas at ang mga anghel na ito ay hindi po nasisiyahan sa mga posisyon ng otoridad na itinalaga sa kanila ng Diyos. Gusto nila ng higit na otoridad, kaya sila naghimagsik laban sa Diyos. Makikita din natin noong panahon ni Noe, nang ilan sa kanila ay nagsipag-asawa ng mga babaeng anak ng tao, na ang naging bunga po ay mga Nephilim o mga higante na naging makapangyarihan nung panahon na yon, naging mga bantog na mandirigma. Pinaniniwalaan nga po na si Goliath isa sa mga Nephilim.
Sinabi ni Jude dito na pinarusahan ng Diyos ang mga espiritual na nilalang na ito sa pamamagitan ng paggapos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila ay hatulan sa araw ng paghukom. At sinabi din po dito ni Pedro na mababasa natin sa 2 Peter verse 2 to 4, chapter 2 to 4, anong kahatulan ng Diyos sa kanila? Sila'y itatapon sa lawang apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Babala po ito sa atin na kung hinatulan ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, ay hahatulan din niya tayo. Kung tayo ay tatalikod sa Kanya, kung di tayo susunod sa Kanya. Kaya dapat tayo magpatuloy, mag-ingat, at manindigan sa paglakad sa ating pananampalataya kasama ng ating Panginoong Jesus. Ano pa po ang sabi dito? Hinatulan ang Sodoma at Gomora. Gaya ng Sodoma at Gomora at mga lungsod na sa pagiligid nila na Adma at Zeboim. Ito po yung mga lungsod na nakapaligid sa Sodoma at Gomora na nakasama sa paghatol ng Diyos. Sila ay tumatayo rin bilang halimbawa ng paghatol ng Diyos. Ang kanilang kasalanan na kapansin-pansing homosexuality. Yun po ang naging kasalanan nila dito. Ngunit may mga kasama pang ibang kasalanan gaya ng kapalaluan, kasaganaan ng katamaran, at hindi pagtulong sa kapwa. Ito po ay nagbunga ng paghatol ng Diyos. Ang binibigyan din nga dito po ay ang homosexuality. Pinalibutan ang bahay ni Lot ng mga lalaki, bata, matanda, at lahat ng tao. At nais nilang gawan ng masama ang dalawang anghel. Binulag ng mga anghel ang mga ito, kaya hindi sila makakita. Kaya pinalis sina Lot ng mga anghel dahil lilipulin nga nila ang bayang iyon. Kasama niya ang kanyang asawa at dalawang anak. At umalis sila. At ginunaw nga ng Panginoon ang Sodom at Gomora sa pamamagitan ng pagpapaulan ng apoy at asopre. Subalit, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran at siya ay naging haliging asin. Yan ang hatol ng Diyos sa Sodom at Gomora. Kaya nga po, paano sasabihin ng nasa third sex na naniniwala naman sila sa Diyos, kaya hindi sila dapat hatulan. Sabi nga po doon, sabi nga sa Biblia, maging ang mga demonyo man ay naniniwala rin sa Diyos at nanginginig pa. Di po ba? Naniniwala sila pero hindi sumusunod sa Diyos. Tandaan po natin na sila po ay naniniwala dahil sa kanila daw tulong sa kapwa, sa pagbibigay ng mga material, pinansyal na aspeto, nagsisimba naman daw sila. Kaya wala ba raw silang karapatang maligtas? Ang hindi nila naintindihan ay hindi po nakakapagligtas ang mabubuting gawa. Di po ba? Kung nakakapagligtas ang mga mabubuting gawa, ibig sabihin, maging ang mga tiwaling politiko, mga mayayaman, mga drug lords, maliligtas din po sila. Bakit po? Dahil sila ay nagbibigay sa mga ng pera sa mga charitable institution. Minsan nga, nagtatayo pa sila ng mga foundation, mga simbahan. Di po ba? Kaya hindi po nakakapagligtas ang mga mabubuting gawa. Kaya nga, paano tayo maliligtas? Malampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. At patunayan natin ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Amen?
At pangatlo po, bakit kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya? Dahil sa panganib ng bulaang guro sa ating pananampalataya. Sabi nga dito sa verse 8 to 10, ganyan din ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga pangitain, dinudungisan nila ang kanilang sarili, hinahamang ang kapangyarihan ng Diyos, at nilalait ang mararangal na anghel. Kahit ang Arkanghel Miguel nang makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas humatol ng may panlalait. Ang sinabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Ngunit nilalait ng mga taong ito ang di nila nalalaman at ang mga bagay na likas nilang nalalaman. Tulad ng mga hayop ay ginagamit nila sa kanilang ikapapahamak. Isa po sa mga pangunahing tema sa liham ni Jude ay ang panawagan na maging maingat tayo sa mga huwad na guro. Nilalarawan niya ang mga huwad na guro ito bilang mga taong binabaluktot ang biyaya ng Diyos. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagkilala sa katotohanan mula sa kasinungalingan. Ang bawat henerasyon ay may mga grupo na lumalabas ng mga bulaang guro na nagsusubok na sirain ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng maling aral. Anong uri po ng mga guro ito? Sila po'y mga mangmang. At pangalawa, sila'y makasanlibutan. Ang mga bulaang guro ay hindi nila po sasabihin na sila ay nagtuturo ng maling doktrina. Sa katotohanan ay magpapakita sila ng pagiging tunay at tapat sa iyong harapan. Ngunit sa totoo lang ay binabaluktot nila ang salita ng Diyos. Sa dami ng mga tao na nakapaligid at nakikinig sa Kanya, ay hindi mo maiisip na mali siya, bagamat maraming tao ang patuloy na nalilinlang at sumusunod sa Kanya dahil lugod na lugod sila sa napapakinggan na katuruan niya. Maliwanag na makikita natin sa ating panahon ay marami talagang lumilitaw ng mga bulaang guro o mga grupo na hindi batay sa Biblia ang kanilang tinuturo. Di po ba may nagsasabing tao lang si Jesus at hindi Diyos at sila lang daw ang maliligtas. May nagsasabing siya daw ang Kristo at siya raw ang may-ari ng ating kaluluwa. At may nagtuturo rin na iba raw ang Yahweh. Iba raw ang Yahweh sa lumang tipan at iba ang Yahweh sa bagong tipan. At marami pa pong iba. Matatawag na sila ay mangmang. Bakit po? Dahil sinasabi sa Biblia na ang kamangmangan ay resulta ng maling paggamit ng tao ng karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Amen? Ulitin ko po, dahil sinasabi sa Biblia na ang kamangmangan ay resulta ng maling paggamit ng tao ng karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ginagamit na isang mangmang ang kanyang pangatwiran para gumawa ng mga maling desisyon. Ang pinakapangkaraniwang uri ng kamangmangan ay ang pagtanggi sa pag-iral ng Diyos o ang hindi pagsunod sa Diyos. Tandaan po natin na ang mga bulaang guro ay matatalino at ang tanging hangad nila ay maitaas ang kanilang sarili. May mga sariling hangarin po sila sa kanilang paghahayag ng mga salita ng Diyos na ng mga maling aral. Magaling silang mga tuwiran at gusto lang nila ay maparangalan at makilala. Kaya po nilang baluktutin ang salita ng Diyos. Bakit po? Wala sa kanila ang banal na espiritu. Kaya nga po, may babala ang Panginoon Hesus sa mga bulaang guro. Sabi niya sa Matthew 6, na sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo
at gumawa ng mga himala? Ano sagot po dito ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. At ganoon din po, may babala din po ang Panginoon sa mga nakikinig at sumusunod sa mga bulaang gurong ito. Ang sabi din sa Matthew, hayaan niyo, sabi ng Panginoon Jesus dito, hayaan niyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ibig sabihin po, pareho silang mapapahamak. Ang bulaang guro at ang mga sumusunod sa kanya. Amen po? Ang paninindigan sa katotohanan ay hindi laging madali. Ito po ay nangangailangan ng tapang na tumayo sa harap ng karamihan na maaaring hindi sumasang-ayon sa atin. Gayunpaman, ang pagiging matapat at tapat sa katotohanan ay nagbibigay ng kalayaan at kagalakan na hindi maaaring ibigay ng mundo. Ano ang dapat natin gawin para hindi tayo mailigaw ng maling katuruan? Una po, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Upang tunay na manindigan sa katotohanan, kinakailangan nating malaman kung ano ang katotohanan. Ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, natututo tayong makita at suriin ang mga kasinungalingan. At pangalawa po, para hindi tayo mailigaw ng maling katuruan, patuloy tayong mamuhay ayon sa katotohanan. Hindi po sapat na alam na natin ang katotohanan. Dapat din nating itong ipamuhay sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa ating mga desisyon, sa ating mga relasyon, at sa ating mga gawa. Dapat din nating isapuso at isabuhay ang mga prinsipyo ng katotohanan. Ito ang nagbibigay ng patunay na ating pananampalataya. At pangatlo, pagiging tapat sa anumang kalagayan. May mga pagkakataon na ang pagsunod sa katotohanan ay magdadala ng hirap o pagsubok. Ngunit tulad ng sinabi ni Pablo, tayo ay dapat na tumayo ng matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang kanyang katotohanan ay magbibigay sa atin ng lakas upang manatili sa tamang landas kahit na ang daan ay mahirap sa tulong ng banal na Espiritu. Ang pagiging mapagbantay at ang paninindigan sa katotohanan ay hindi madali, lalo na sa panahon natin ngayon na puno ng pag-aalinlangan at maling katuruan. Ngunit sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod kay Kristo, pagbabantay laban sa mga maling aral at paninindigan sa katotohanan, tayo ay magiging matagumpay. Huwag nating kalilimutan na ang ating kaligtasan at ang kaligtasan ng iba ay nakasalalay sa ating katapatan sa Diyos at sa Kanyang salita. Manindigan po tayo, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa Diyos. Ano po ang kanilang mga pagkakamali? Yung mga pagkakamali ng mga bulaang gurong ito. Una po, tinularan nila ang daan ni Cain. Alam naman po natin ang kwento ni Abel at Cain, di po ba? Sila ay naghandog sa Panginoon. Si Abel ay nag-alay ng mga panganay mula sa kanyang mga kawan. At si Cain naman ay naghandog ng mula sa kanyang ani. Pinahalagan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog, kaya nagalit po si Cain. Pinapalagay ng maraming tao na dahil daw nagdala si Abel ng hain ng dugo at si Cain ay nagdala ng haing butil, na ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang handog ay dugo ng sakripisyo. Ngunit, ang tunay na pagkakaiba ay sa pagitan po ng pananampalataya
at kawalan ng pananampalataya. Nilinaw po ito sa Hebreo 11 verse 4. Anong po sabi doon? Sa pananampalataya ay naghandog si Abel sa Diyos na isang lalong mabuting hain kaysa kay Cain, na sa pamamagitan nito ay nagkaroon siya ng patotoo na siya ay matuwid, na pinatotohanan ng Diyos ang kanyang kaloob, at sa pamamagitan nito siya ay patay na nagsasalita pa rin. Ibig sabihin, ang hain ni Cain ay inihandog ng walang pananampalataya, kaya ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At sa sobrang galit po nga po ni Cain, ay pinatay niya ang kanyang kapatid. Si Cain po ay naglalarawan ng isang paraan na sinusunod ng ilang mga tao ngayon. Ito ay paraan ng kawalan ng pananampalataya at nananangan lang sila sa kanilang sariling karunungan na humahantong sa paninibugho, pag-uusig sa mga tunay na makadiyos, at kalaunan ay sa nakamamatay na galit. Isa pa po, dumulad sila sa pagkakamali ni Balaam. Puro sa Old Testament po ito, kinuha ni Jude, mga example. Ang kwento ni Balaam ay mababasa din natin sa mga Bilang 22 hanggang 25 at 31. Pumunta ang Israel sa lupain ng Moab pagkatapos nilang talunin ang mga Amorites. Nang makalapit ang mga Israelita, humingi po ng tulong si Haring Balak kay Propeta Balaam para sumpain ang mga Israelita kapalit ng malaking kayamanan. Si Balaam ay nagnasa sa kayamanan na iniaalay sa kanya. At binalaan po ng Diyos si Balaam na bumalik kapag siya ay nasa daan upang makita si Balak. Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon sa mayamang gantimpala na ipinangako ni Haring Balak, at siya po ay nagpatuloy. Nagpropeseya siya tungkol sa Israel ng 4 na beses. Ngunit hindi niya isinumpa ang Israel. Sa halip ay pinagpapala niya ito sa bawat pagkakataon. Pero ano po ang ginawa niya? Pinayuhan niya si Haring Balak kung paano dadalhin ang Israel sa ilalim ng isang sumpa sa pamamagitan ng pakikiapid at idololatria. Kaya ang ginawa ni Balak ay ipinadala ang kanyang mga kabataang babae sa kampo ng Israel upang akayin ng Israel sa sexual na immoralidad at idolatria. At dahil nga po sa kasalanan ng mga tao, sinumpa ng Diyos ang Israel. Nagpadala siya ng salot ng paghatol sa Israel na ikinamatay ng halos 24,000. Kaya't si Balaam ay nagkasala ng pinakamalaking kasalanan, ang sadyang umakay sa iba sa kasalanan. At ang masama pa, ginawa niya ito dahil sa salapi, sa kayamanan. Maraming Kristiyano po ang hindi kailanman tatanggi si Jesus sa ilalim ng pag-uusig. Ngunit maaaring tanggihan siya kung nag-aalok ng malaking halaga. Nangyayari po ba ito? Walang kahit isang kasalanan na hindi gagawin ng tiwaling tao alang-alang sa pera. Kaya nga pinagkanulo ni Judas Iscariote ang ating Panginoon sa halagang 30 pilak upang mamatay siya sa krus. Amen po? Isa pa po, ang halimbawa, sila'y naghimagsik katulad ni Korah. Huwag kang maghimagsik sa akin, Korah. Ang spelling po nito ay K-O-R-A-H. Ang kwento po ni Korah ay mababasa din natin sa Bilang 16. Siya po ay isang tanyag na tao din po sa Israel. Siya isang Levita. At bilang isang Levita, meron siyang sariling pagkahirang ng Diyos sa larangan ng ministeryo. Ngunit hindi siya nasiyahan dito. Gusto niya ang ministeryo at otoridad ni Moises at ni Aaron.
Kinagalit niya at ng kanyang mga tagasunod ang otoridad na ibinigay ng Diyos kina Moises at Aaron. Kaya iminungkahi ni Moises ang isang pagsubok. Bawat grupo ay kumuha ng insenso para sunugin at pumunta sa harap ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang pipili kung sino sa kanila ang gusto niyang kumatawan sa ating Panginoon. Si Moises ba o si Korah? Nang silang dalawa ay humarap sa Diyos, sinabi ng Panginoon kay Moises na lumayo. Pagkatapos, bumuka ang lupa at nilamon si Korah at ang kanyang mga tagasunod. Pagkatapos noon, bumaba ang apoy mula sa langit at sinunog ang lahat ng mga taga-suporta niya, mga taga-suporta ni Korah. Namatay po silang lahat. Kailangan matutunan natin ang mahalagang aral na ito. Dapat tayong magsumikap upang matupad ang lahat ng bagay ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Kasabay nito, hindi natin dapat subukang maging kung ano ang hindi tinawag ng Diyos sa atin. Dapat magpailalim tayo sa kung ano ang binigay sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na sa ating ministeryo. Amen? Ang mga babala ni Jude ay nananatiling may kaugnayan ngayon. Maraming simbahan o denominasyon ang patuloy na humaharap sa mga hamon na iniharap ng mga maling aral na ginagawang walang katapusang mensahe ni Jude. Ang kanyang pagbibigay diin sa pananampalataya at pagbabantay ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga mananampalataya na manatiling nakasalig sa katotohanan ng Biblia. Ang mensahe ni Jude ay nagsisilbing paalaala sa atin bilang mga mananampalataya na kailangang suriing mabuti ang ating pananampalataya. Dapat maging katulad tayo ng mga taga-Berea na pagkatapos mangaral ni Pablo ay kanilang sinisiyasat ang kasulatan kung ang pinapangaral ba ni Pablo ay tama o mali. Amen? At sa ating paglalagom, hindi ipinangako ni Jesus na magiging madali at matiwasay ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Marami tayong kakaharaping mga pagsubok at paghihirap. Bahagi nito ang katotohanang maaring hindi tayo tanggapin o kaya maunawaan ng mga tao, maging ng mga mahal natin sa buhay. Kaya't ang hamon sa atin ay magpatuloy, manatili at manindigan para sa ating pananampalataya sa kabila ng lahat. Tandaan natin ang pananampalatayang ito, ang magiging daan upang magkamit tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Manindigan tayo sa ating pananampalataya, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo ay dapat manindigan sa ating pananampalataya. Nangangahulugan ito na hindi tayo nag-aalangan, natitisod o madaling matinag. Ang ating pananampalataya ay dapat nakatanim sa isang pundasyon na makakahawak sa atin. Ang pundasyong ito ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos, sa Ebanghelyo ni Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Gaya nga po ng ating tema sa ating church anniversary na Press On, ay dapat na tayo ay magpatuloy tungo sa hangganan upang makatam natin ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Sabi nga po, no retreat, no surrender. Maraming salamat po. At nawa may